Ngayon, Kuya Mark, pwede ko ba or pwede ba baguhin ang beneficiary sa insurance? Actually, pwede. Kung ikaw yung insured, or you are the policy owner, you have the right to amend to change the beneficiary. Right mo yun habang buhay ka pa. Example, ngayon, ikaw yung beneficiary ko, anak number 1. Maldito pala ito, may bastos to anak to. Sige, baguhin natin. After 3 years, iba naman. Ito naman, kung isa ang gawin kong beneficiary, pwede yan. Kasi ang beneficiary, you have the right to change kung sino yung gusto mong maging beneficiary of your insurance proceeds. Except if the beneficiary is an irrevocable beneficiary. Pag irrevocable beneficiary kasi, iba yun sa revocable beneficiary. Ang revocable beneficiary, ang right mo over the insurance process is only mere expectancy or inchoate right. Unlike if it is an irrevocable beneficiary, vested right ka na. Lutong-luto na ang karapatan mo sa insurance na yan. Ibig sabihin, kung irrevocable beneficiary ka, hindi ka pwedeng basta-bastang palitan. Except na kailangan na may consent niya. Kung may consent niya, pwede siyang palitan. Kung may consent sa irrevocable beneficiary, pwede siyang palitan. Pero kung walang consent sa irrevocable beneficiary, hindi siya pwedeng palitan kasi may vested right siya over the insurance. Pero pag revocable beneficiary, anytime pwedeng palitan. So, anong pagkakaiba itong revocable and irrevocable? Ang benefits kasi sa irrevocable beneficiary, ang insurance proceeds, walang tax pag irrevocable beneficiary. Pag revocable beneficiary, may certain taxes yan. So, yun ang pagkakaiba sa revocable and irrevocable beneficiary. Ngayon na, Kuya Mark, ano ang mangyayari? Well, punta tayo sa topic na yung magbabayad na policy holder. Ano mangyayari kung may na-miss sa pagbabayad ng premium payment? Pag for example, magbayad ka ng yearly, annually, nakalimutan mo. Sa dami mo insurance, nakalimutan mo magbayad. What will be the effect kung hindi ka nagbayad? The policy will lapse after the grace period and the coverage will stop. Yun yan. For example, ang coverage mo, whole life insurance ka nga, buong buhay ka, pero subject to the condition, nagbayad ka ng premium. Paano kung hindi ka nagbayad ng premium? Wala ka ng policy, ang coverage mo na stop din, kung namatay ka after mga ilang tao, namatay ka, walang matatanggap ang beneficiary mo. Bakit? Hindi ka na-cover sa insurance. Bakit? Na-cancel ang insurance mo kasi hindi ka nagbabayad. Kahit whole life insurance man yan. Whole life insurance man yan, pero hindi ka naman nagbabayad ng premium, mag-cancel ang policy. Mag-cancel ang coverage. So, ma-stop ang coverage. So, pag may mangyari sa'yo, wala nang matatanggap na benefits ang iyong mga beneficiary.